Narito ang kwentong isinulat mismo ni Badong at ipinadala sa akin upang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Isang hindi makakalimutang gabi na nagmarka sa kanyang buhay. Uunahan ko na kayo sa sasabihin nyo. Oo, ako si Badong, ang pasaway na estudyante na nakatanggap ng pinakamahabang suspensyon sa kasaysayan ng aming paaralan. Ako, hindi ako naniniwala sa mga multo, engkanto o mga aswang. Para sa akin, ang mga kwentong iyan ay pampalipas oras lang ng mga matatandang walang magawa. Pero lahat ng paniniwala ko ay nagbago. Isang gabi sa probinsya sa aking lolo. Sinundo ako ni lolo sa terminal ng jeep. Si lolo, isang matandang payat ngunit matikas ang tindig. Kilala si lolo sa buong baryo bilang Mang Kiko, ang manggagamot na kayang lunasan ng sakit na dulot ng mga nuno sa punso hanggang sa tinatawag nilang pangkukulam. Badong pa! Aba, tumataba ka! Bati ng lolo sa akin sabay kalabit sa akin sa pisngi. Hindi ako sumagot. Naiinis pa rin ako sa nangyari. Dahil lang sa pambubuli ko sa kaklase ko. Sige, aaminin ko. Binato ko ng upuan. Tapos nakikout agad ako. Di ba hindi makatarungan yun? Maghapon ako nagmumuni-muni sa loob ng bahay ni lolo. Sa sobrang inip ko, lumabas ako. Tumayo ako sa gilid ng isang malawak na manggahan. Sa dako pa ron ay may malawak na kakahuyan. Napakadilim nito, ni ayaw kong tignan. Sa gabi, maririnig mo ang huni ng mga kuliglig. At paminsan-minsan ay may mga tahol ng aso na para bang may nakikita ito. Lolo, may aswang pa ba sa baryong ito? Tanong ko kay lolo habang naghahapunan kami. Napatigil si lolo sa pagmuya. Tinignan niya ako ng maingiti na hindi ko maintindihan. Ano sa tingin mo po? Balik na tanong sa akin ni lolo. Wala. Hindi naman totoo yung mga ganyan, lolo. Sabi ko sabay subo ng kanin. Paniniwala lang naman yan ng mga mangmang eh. Sagot ko muli sa kanya. Hindi naman nagalit si lolo. Tumawa lang siya. Sige po mamaya. Sumama ka sa akin sa labas at malalaman mo. Bandang 7:00 na ng gabi. Nakaupo ako sa balkonahe. Nagse-cellphone ako ng mga sandaling iyon. Walang signal. Napatingin ako sa manggahan. Napakadilim sa dako ngayon at sobrang tahimik. Maya-maya pa, may narinig akong mahinang iyak. Parang iyak ito ng sanggol. Dahan-dahan at papalakas na mapalakas. Sandali lang. Ganitong gabi may bata doon? Bulong ko sa sarili. Bago ako bumaba ay lumabas si lolo mula sa kanyang silid. Napansin ko na may dala itong itak at malit na supot ng asin. Badong nga po, pumasok ka sa loob at huwag na huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Uwi ka sa akin ni lolo. Ho, bakit naman po? May narinig ho akong umiiyak na bata dun sa manggahan. Gusto ko po sanang tignan. Iyan ang huwag na huwag mong gagawin na po. Hindi mo alam ang binabalak mo. Sagot sa akin ni lolo. Hindi ko pa nakitang ganyang kaseryoso si lolo kaya nagtataka ako. Nagmatigas ako. Ayoko kasi nung parang batang pinagbabawalan. Kaya nang pumasok siya sa banyo, lumabas ako ng bahay. Iyon ang malaking pagkakamali na nagawa ko. Pumunta ako sa gilid ng manggahan. Naririnig ko, patuloy ang iyak ng bata. Pero habang papalapit ako ng papalapit, ay napansin kong nagbabago ito. Mula sa iyak ng sanggol, naging halinghing ng babae. Tapos, biglang may humalakhak. Isang tawa na nagmumula sa itaas. Napatingin ako sa puno ng mangga. Sa itaas ko, may nakita akong 2 paa na nakasabit. Patiwarik ito.
Ang mga daliri ay mahahaba. Para itong paniki. Kinalabutan ako sa nakita ko. Mahabang itim na damit. Tapos ang mukha ay nakatitig pababa sa akin. Wala itong ilong. Ang bibig ay parang may hiwa sa gitna ng mukha. Pero mas kinalabutan ako sa mata nito. Napakapula. Kumikinang sa dilim. Diretsyong nakatitig sa akin. Sa sobrang takot ko, hindi ako makagalaw. Parang may humawak sa aking buong katawan. Dahan-dahan itong bumababa patiwarik mula sa puno. Hanggang sa ang mukha nito ay nasa harap ko na. Amoy bulok na karni. Amoy lupa. Amoy na parang patay. Iyon ang sumisimoy sa hangin. Umaangil ang nilalang na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sa puntong iyon, gusto ko nang sumigaw. Gustong gusto ko nang tumakbo. Pero ang mga paa ko ay tila ugat na nakabaon sa lupa. Mula sa dilim ay biglang may sumigaw. "Badong Apo! Dumapa ka!" Sigaw ni Lolo na may dalang sulo at itak. Agad akong dumapa. Naramdaman kong bigla ang hangin na dumaan sa itaas ng ulo ko. Ang kamay ng aswang ay bumigkis sa hangin. Mabilis si Lolo. Parang hindi tumatanda. Inikot niya ang sulo sa paligid ng aswang na lumikha ng bilog na apoy. Sumigaw ang nilalang. Isang alulong na tumatago sa aking buto. "Sa apat na sulok ng mundo, sa lakas ng aking ninuno, umuwi ka sa iyong hukay!" Sigaw ni Lolo. Sabay buhos ng asin sa katawan ng aswang. Nagmistulang natutunaw na kandila ang nilalang. Sumisigaw ito. Lumalaban pa. Ngunit bawat patak ng asin ay parang asido sa balat nito. Sa huling hininga ng aswang, isang malakas na iyak na parang bata. Tapos naging abo na lang ito sa harap ko. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon ay nanginginig ako. Nakahiga ako sa putik at nanginginig. Umiiyak ng tahimik. Lumapit si Lolo at hinila ako paupo. "Ano Apo? Naniniwala ka na ba ngayon? Sa nakita mo siguro ay totoo, hindi ba?" Kutyang tanong sa akin ni Lolo. Hindi ako nakasagot ng mga sandaling iyon. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay naramdaman kong may nagmamahal pa rin sa akin ng totoo. At may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng agham o ng katigasan ng ulo. Kinabukasan, umuwi ako ng Maynila. Hindi na ako ang dating badong. Oo, pasaway pa din ako. Pero may takot na ako sa Diyos. At may lubos na paggalang sa mga kwento ng mga matatanda. Isinulat ko ang karanasang ito para ipadala kay Noctis PH, ang tagapagsalaysay ng totoong karanasan ko. Upang malaman nyo, huwag ninyong hamunin ng dilim. Maniwala kayo sa inyong mga lolo't lola. At kung kayo ay pupunta sa probinsya, huwag maging pasaway. Huwag kayong basta-basta lalabas ng bahay. Lalo na kapag hating gabi. Dahil may mga aswang pa rin. At hindi lahat ng iyak ng sanggol ay totoong sanggol.